Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Ang gagawin natin ngayon ay magkakabit tayo ng clutch line kasi wala na raw puwersa itong kanyang motor at saka wala nang hatang. Let's do this! At ngayon, umpisahan na natin magkabit ng clutch lining. Ito, natanggal ko na yung kanyang footrest, yung mga tornilyo, at ito yung ikakabit natin, itong bagong clutch lining. Tanggalin na natin itong kanyang tambutso. At natanggal ko na rin yung kanyang kicker. Tapos, tatanggalin na rin natin yung kanyang nut o tornilyo dito sa kanyang swing arm para matanggal na natin yung kanyang tambutso. Pinaayos ito ng may-ari kasi mahina daw yung kanyang hatak at saka mahina daw yung kanyang arangkada, lalong-lalo na sa paahon mga lods, wala na siyang puwersa. Kaya kailangan nating tanggalin dito lahat itong kanyang tambutso. Ayan, natanggal na natin yung kanyang nut dito sa kanyang swing arm at saka yung kanyang tambutso mga lods. Ayan, natanggal na natin yung tambutso at saka yung kanyang footrest. Ngayon, tanggalin na natin yung mga tornilyo dito sa kanyang cover. Ayan, natanggal na natin lahat yung mga tornilyo dito sa kanyang cover. Ngayon, tuklapin na natin. Tanggalin na natin itong kanyang cover mismo mga lods. Medyo matigas ito kasi dumikit na ito sa katagalan. At dahil natanggal na natin itong kanyang cover, tanggalin na natin itong tatlong tornilyo na maliliit, itong screw bolt niya dito sa kanyang oil pump. Baklasin ko lang lahat itong mga parts niya dito sa kanyang side case mga lods. At saka itong kanyang brake pedal spring at yung brake switch spring, tanggalin lang natin. At itong 6 na clutch spring, tanggalin lang din natin. At saka itong kanyang circlip dito sa kanyang clutch housing. Yung iba nut yung lock dito, ito circlip mga lods. Ayos, napakadali lang tanggalin kasi circlip lang. At ito yung washer niya dito sa likod ng kanyang clutch bush. Kasi ang washer na yan ay yan ang nagbibigay ng free wheel dito sa ating motor, dito sa clutch housing. At ayun, natanggal na natin yung unang clutch lining, saka yung pressure plate dito sa kanyang clutch bush. Ngayon, i-assemble na natin, ikabit na natin itong bagong clutch lining. Ngayon mga lods, yung clutch lining niya na luma ay 6. Yung nabili ni sir, 5 lang yung bagong clutch lining, kaya binalik ko yung isang luma na clutch lining, nilagay ko sa gitna kasi kulang ang isa. Yung nabili niya set yung clutch lining na nabili ni sir, kasi yung sa mga Honda TMX na mga motor ay tig 5 lang yung clutch lining. Dito ibang klase yung motor na to, 6 yung clutch lining niya dito. At saka yung sa Honda, 4 lang yung clutch spring. Dito 6 yung clutch spring niya dito sa Motopush. Napakaganda ng gripping niya dito kasi 6 yung clutch spring. Napakalakas ng kapit ng kanyang lining kasi 6 yung clutch spring niya dito. Para na ring naka-racing clutch spring itong kanyang motor kasi 6 yung spring niya dito sa kanyang clutch. Samantalang sa Honda TMX ay 4 lang yung clutch spring. Ito yung magandang clutch housing na ilagay sa Honda TMX para mas lalo pang lumakas yung arangkada at saka yung kanyang hatak kasi 6 yung spring niya dito. Kaso yung sa Honda TMX ay not yung lock, dito circlip lang. Yung kapareho nito ay yung Honda CG125, yung mga old model na TMX, Honda CG125, Honda CG110, yung mga lipan, yun yung mga motor na circlip type yung lock niya dito sa kanyang clutch housing. Kapareho siya dito sa Motopush na circlip type rin. Ngayon, lihain ko lang itong kanyang kickshop kasi marami ng dumi na dumikit at saka kinalawang na para hindi tayo mahirapan mamaya sa pagkabit ng kanyang cover. Ngayon, ikabit na natin. Nalagyan na natin ng side case gasket o crankcase gasket.
Kasi kanina matigas itong tanggalin itong kanyang cover. Kasi dumikit na yung kalawang dito sa kanyang kicker o kick shaft. Dahil tapos na nating naikabit yung kanyang cover, ayan, tapos na rin nating nasubukan yung kanyang push lever. Kaya natin pinitin para malaman natin na nag-function siya. Yung mga tornilyo niya dito dapat naka half inch lang yung mga sukat niya dito kapag naikabit natin at hindi pa natin nahigpitan. Pero kung lumagpas siya, ibig sabihin hindi yun natin naikabit ng tama. Kasi dalawa lang yung mahaba dito, yung para sa pindawil. Kaya kapag meron kayong napansin na masyadong mahaba, ilagay nyo lang sa may pindawil banda. Pagpalitin nyo lang mga loads yung mga tornilyo. Basta yung dalawang mahaba, doon talaga yun sa may pindawil. Ngayon mga lods, kabit na natin yung kanyang tambutso para mamaya subukan natin. Paandarin natin to mamaya mga lods. Pagkatapos ko itong masimbol at naikabit lahat yung mga parts dito, ayan, naikabit ko na yung kanyang kicker. Ngayon lagyan ko lang to ng langis at naigpitan ko na rin yung kanyang drain plug dito sa ilalim. Kasi dalawa yung drain plug niya dito sa mga ganitong motor. Meron sa ilalim at saka meron din sa gilid. Yung sa ilalim, yung gagamitin natin na socket wrench 17mm or box wrench na 17mm. Dito sa gilid 24mm na socket wrench or box wrench na 24mm. Pero para sa akin mas maganda gamitin yung socket wrench na 24mm kaysa back wrench para maiwasan natin na mapudpud yung kanyang drain plug. At ayan, na ilagay ko na yung kanyang langis dito sa kanyang makina. 1 liter pala yung langis niya dito sa kanyang makina. Ngayon subukan nating paandarin. Papaandar natin sa may-ari itong kanyang motor. Nga pala, meron tayong nakaligtaan. Baka makalimutan natin ikabit itong kanyang clutch cable. Ayan, naikabit na natin yung kanyang clutch cable. Ito na yung pinakauli, i-adjust lang natin. Kasi dapat natin i-pull adjust ito kasi bago yung kanyang clutch lining na ikinabit natin. Muntik nang makalimutan kasi masyado tayong excited mga lods na mapaandar itong kanyang motor. Tama kay baga naman lining.